aming family. At may na-share din sa akin ng aking auntie, may isang eksena sa family na may nag-amok at nataga yung uncle ko. Na-witnessan niya yon na maraming dugo, pero sabi nga nila, na-amaze sila na kung gaano siya tinawag niya yung kanyang mga kalaro at saka yung kanyang mga pinsan to pray for our uncle. Kaya sabi ko, nung sinabi niya sa akin, nung nasa Korea pa ako, salamat o Lord, binigyan mo po ako ng anak na ganito, na ang heart ay nasa paglilingkod din sa iyo. And at the age of 7, kasama ko na siya, assistant teacher siya talaga sa pagtuturo ng mga bata. Kaya storytelling lang, Bible storytelling lang, gano'n, sa edad ng 7 taon. Hanggang sa siya po ay nag-elementary hanggang high school. Kasama namin sila ni Pastor John sa pag-uumpisa ng church. Isa siya sa talagang unang teacher. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi siya naging pasaway. Siya marunong sumunod, bagamat napaka-reasoning talaga. Yun lang ang naano ko sa kanya. Hindi siya yung yes mama type, na pag sinabihan mo opo mama, talagang mangangatwiran siya in a sense na kailangan masatisfy mo yung reason sa kanya bago siya sumunod. Minsan, i-quote ko na yung Bible verse sa kanya, lalo na yung pag-short na nga, short pa. Eh sabi ko, anak, maganda ka. Tapos naka-short ka pa. Baka mamaya mo may matem sa'yo, ma-rape ka, mga ganon. Siyempre, ina. Sabi niya naman sa akin, naku mama, para ka naman napapraning. Sabi niya naman, bakit doon sa Saudi? Balot na balot, ang daming nare-rape doon. Mga ganong reasoning. Kaya, actually, sa na-nurture ko sa kanya, sa pagdidisiplin ko sa kanya, sa pagtuturo ko sa kanya sa bawat sandali, hindi ko pinalampas. Kahit na nasa tricycle kami, naglalakad kami sa palengke, talagang tinitik ko yung opportunity na siya ay maturuan talaga. At yun, salamat sa Panginoon sa buhay niya, mapag-alala rin, talagang kota-kota. Yung kanya ring pag-ibig sa kanyang kapatid, kota-kota talaga. So, salamat sa lahat ng yon, sa privilege na naging nanay niya. At hanggang sa huling sandali na ibinigay namin siya sa kamay ni Gian, talagang I'm proud na sabihin, Lord, I've done my best to this daughter of mine na pinagkaloob mo sa akin, na binigay mo para pinagkatiwala mo sa akin. Salamat doon. At gusto ko rin i-take yung opportunity, gusto ko rin magpasalamat kay Gian sa pagpili mo sa aking anak. To tell you talaga, sa womb ko pa lang si Tin, ay pinag-pray ko na talaga sa kanya yung kanyang magiging future husband. Specific na siya ay Kristiyano. Actually, pastor ang pinag-pray ko kay Tin. Kung hindi man pastor, missionary ka ako. Lord, kung hindi man missionary, at least naglilingkod sa iyo. Yun ang prayer ko sa kanya. Secondary na lang yung responsible, mapagmahal, maalalahanin. Malay mo baka pag yung pastor. Yun. At one time nung minsan napan ko si Tin nung high school siya, anak, alam mo ba pinag-pray ko sa iyo ay pastor? Naku mama, ayaw ko mag-asawa ng pastor. Yan ang lagi lang sinasabi. Pero at the back of my mind, sabi ko, hindi ang kalooban mo masusunod, ang kalooban pa rin ng Panginoon. No? Kaya salamat sa Panginoon kay Gian. Actually, parang mas mabait pa nga si Gian kaysa kay Tintin. Mahinahon si Gian. Appreciate ko po yan. At ma-care. Kaya ang aking puso ay very at peace and confident na i-let go si Tintin kay Gian. Kasi bilang nanay, ito yung worry mo Kapag kayong anak mo mag-aasawa, mapupunta ba siya sa anong klaseng lalaki? Ganon. Kaya naman, kahit na short time lang ang pagkakilala namin ni Gian, nakilala ko siya, na-discern ko. We have same spirit na talagang nandun ang pagkatakot sa Panginoon at pagkakakilala sa Panginoon. So salamat sa lahat ng iyon, sa Panginoon ang lahat ng kapurihan.